Ako si Virgilio S. Almario, ang tagapangulo ng Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga Sining. Malugod naming inihandog sa inyong lahat ang programang Buhay na Buhay. Panahon na para lalong suriin ang tunay na yaman ng lahing Pilipino, isang lahing binubuhay ng 8 kultura. Ang bawat isa'y mayaman, malalim, may sariling pag-iisip at pananampalataya. Kultura'y buhay na buhay, sa buho ko nananalaytay. Pilipino'y buhay na buhay, sa dugo ko nananalaytay. Nagkakaiba ngunit nagkakaisa. Ang bawat isa, buhay na buhay. Pa sa paniniwala sa diwata na kinalaunan, bli ang nahaluan. Marahil matapos ninyong mapanood ang aming opening billboard at marinig ang aming original theme song ay naiintriga at napapaisip kayo, 8 kulturang buhay na buhay? May mga magtatanong, di ba't iisa lang ang ating kultura? Meron din naman magasabing, ang kultura ng Pilipinas ay binubuo ng napakaraming iba't ibang kultura. Paano ngayon naging 8 lang? Ang special 8-part documentary series ay bunga ng masigasig at masusing pag-aaral ni Professor Jun De Leon. Sinaliksik niya ang lahat ng authentic Filipino artistic expressions at ayon sa lumilitaw na pangunahing ritual, panukala o aktibidad ng sari-saring komunidad sa Pilipinas ay nabuo niya ang teorya ng 8 kulturang buhay na buhay, noon pa man hanggang sa ngayon. Nakikiisa at di kailanman nahihiwalay sa kalikasan. Ang tingin nila sa buhay ay isang kabuuan. Hindi pwedeng ipaghiwalay ang kalikasan sa mga sinasambang Diyos, sa agrikultura, sa buhay ng komunidad, maging sa kamatayan. Ang lahat ng nililikha at ginagawa ay di kailanman maipaghihiwalay. Ang buhay, ang kinabubuhayan, ang kamatayan, ang mga awit, ritual at sining. Lahat ay may kinauugatan. Lahat ay bahagi ng iisang siglo. Isang siglong sumasabay at tanging ginagabayan ng kalikasan. Professor Jun, ano po itong kultura ng pagdidiwata at bakit nyo nadesisyonan na ito magiging una sa 8 kultura? Natulungan ako ni Dr. Florentino Ornedo, isang cultural historian. Meron siyang pag-aaral na halos kapareho ng ginawa ko, pero sa kanya ay historical. Ano ang nauna? Pinakamatandang kultura sa atin ay kultura ng katutubo, ng indigenous peoples. Marahil napunta na kayo sa Subic at napanood ang palabas ng mga Aita kung saan ay tinuturo nila ang iba't ibang survival tactics sa gubat. Marahil natuwa kayo at sa isip nyo'y nasabi, di ko naman talaga kailangan ang kaalaman na yan. Pero para sa mga Aita, ang kagubatang kinagisnan ay buhay din, kaagapay na mapagbigay at laging maaasahan. Itong mga survival course at tinuturo namin ng panahong Panamerikano, yun po yung para sa kung paano mamuhay dito sa gubat ng walang-wala.
So kahit po marami ng teknolohiya ngayon, so yung aming kultura hindi nawawala. Ang kaalaman mula sa kagubatan ay produkto ng libu-libong taon ng pakikipag-ugnayan ng mga Aita sa mga puno, sa mga ibon at hayop, sa mga tanim, sa klima at sa takbo ng panahon. Ang kaalaman na ito ay sagrado at mahalaga sa kanila. Di nila tinuturing ang kalikasan bilang isang kaaway o isang bagay na pwedeng baliwalain. Mayroon kami mga tinatawag na anito. Isa yun sa mga paggagamot ng mga aming mga katutubo. At yung Apo Malyari namin, isang ating Panginoon, Jesucristo. Ang tawag lang talaga ng ating mga ninuno doon ay Apo Malyari. Tapos yung mga ibang tribo talaga namin, kanya-kanya na rin may sinasamba sila. Minsan sa malalaking puno, sa mga batong, doon lang nakikita. Sa ngayon, pagamat kami may kanya-kanya ng paniniwala, ang aming tradisyon mga tutubo, binubuo pa rin namin para hindi lumayo sa amin yung aming tradisyon na yan. Mula sa kagubatan nagmumula ang buhay. Mula rin sa gubat, nagmumula ang mga materyales na kailangan sa paglikha ng sining. Sining na sumasalamin sa adikain na pinahahalagahan ng isang kultura. Sa kamay ng isang dalubhasang tagahabi, tulad ni Bayabing Masolondolo, ang mga bunga ng kalikasan at ang mga mithiin ng kanyang komunidad ay nabubuo at nagkakaisa sa isang hinabing tela. Sa kanyang edad na higit na 100 taon, si Bayabing ay dilang dalubhasa sa paghabi ng abaka-ikat. Nilalaman pa rin ng kanyang matalas na utak ang mga ritual at dasal na dapat ialay sa mga diwata na nagturo sa mga balaan ng sining ng paghabi. Kung sino ang master doon sa paghahabi, yun talaga po ang gumagawa ng ritual kasi po siya po yung nakakaalam sa lahat ng proseso sa paggawa ng isang ritual. Sa paghahabi talaga may sumasama sa amin ng mga spirit or tinatawag namin na furalo. So yun po, kinakailangan talaga yun para yung spirito sa abaka ay papasok sa kanilang katawan or sa kanilang isip para hindi sila magkakaroon ng sakit. Ang buong proseso, mula sa pag-ipon ng mga materyales hanggang sa pagpapakintab ng nabuong tela, ay isang konkretong paraan ng pakikipag-isa sa mga anito at diwata. At lahat ng ito ay nagsisimula sa isang ritual kung saan ang mga katulong niya sa paghabi ay pupunta sa batis at mag-aalay ng dasal. Ang buong ritual ay pinamumunuan mismo ni Bayabing. Fitun chay kanu na to fitun mananjagan ba sa mani. Na kumanan gu yela lo mi daw ni ta mani fufu mayo ifandamam. Tamanan do ye fandam gutu imanan do tu. Hindi lamang sa paghabi nasasalamin ang kultura ni Bayabing. Ang lahat ng likha ng kanilang kultura ay isang salamin ng kanilang malalim na pakikipag-ugnayan sa kalikasan. Kultura'y buhay na buhay. Kultura'y buhay na buhay. Sa kultura ng pagdidiwata, ang kapangyarihan ay binibigay sa mga nakatatanda na may taglay na kaalaman. Ang kaalaman nila ay di lang tumutukoy sa buhay at gawain ng mundong ito. Mahalagang bahagi ng kanilang kaalaman at kapangyarihan ay tungkol sa spiritual. Sa kultura ng pagdidiwata, ang pamumuno ay nakaugat sa ginagalawang mundo na siyang maliit na bahagi lang ng mas malaking universo. Ang mga itnig o tingyan ng Abra
ay kilala sa kanilang mga makukulay at masinsin na habi. Ngunit para sa mga dalubhasa, mahalaga rin ang kanilang mga ritual. Ritual na umuugnay sa kanilang mundo, sa mundo ng mga anito at tiwata. Isa sa pinakamahalagang ritual nila ay ang pag-alay sa mga pinaing. Ang ibig pong sabihin ng pinaing, yun po ang batong may buhay. Yan po ay pinaniniwalaan ng itneg or tingyan na tinatawag. Pwede silang sumapi sa mga napiling tao rin na katulad ng baglan. Ang mga pinaing ay nilalagay sa mga sagradong espasyo sa bukana o sa gitna ng kanilang mga komunidad. Hindi maaaring dumihan o pabayaan ang espasyong ito. Bawal rin ang basta-bastang hawakan ng mga bato. Tanging ang baglan o shaman lamang ang may karapatang humawak sa mga ito kapag sinagawa ang ritual ng pinaing. Kami naman may isang Pinay. Ang sapulan, isang baboy. Saka katayan dyan, malaka itidara. Saka yung atay, may lakay dyan. Ang ritual ay sinasagawa ng mga pinakadalubhasang baglan kasama ang mga lalaki ng komunidad. Ngunit matapos ang pag-alay, ang buong komunidad ay binabasbasan ng dugo sa paa. Pinagsasaluhan ng lahat ang inalay sa pinaing. Nagkakaisa sila sa piging at sa sayawan. Dito naghahalo ang lahat, ang musika, ang sayaw, ang pagsalo-salo, ang pag-awit. Sa nakita nating pinaing ritual, paano binabahagi ng shaman ang spiritual power sa komunidad? Sharing ritual yan eh. Kasi humihingi ng blessing mula sa itaas para talaga lalo pang mayroong kapangyarihan yung shaman na ma-distribute sa community. At yung kapangyarihan yon ay sinasagisig din ng pagkain. Kapag ang kapangyarihan hindi lang abstract yan eh. Kailangan mayroong concrete manifestation. Kalikasan na bubuo ng isang komunidad. Komunidad na may buong kulturang gumagabay sa kanilang gawain, sining at pamumuno. Kulturang may tama at makataong pananaw sa kayamanan. Sa ritual ng hinagabi ng mga Ifugao, makikita natin na may kaakibat na responsibilidad ang pagiging isang mayaman o kadangyan. Para sa mga Ifugao, ang kayamanan ng lupa at ng ani ay isang biyayang dapat ingatan. Sa tradisyonal na kultura nila, ang maitanghal na isang kadangyan o may kaya sa lipunan ang isa sa pinakamataas na ambisyon. Ngunit kasama ditong obligasyon na maging mapagbigay sa mga di gaanong pinalad sa lipunan. Ang bawat bahagi ng pag-angat sa kanilang lipunan ay ipinagdiriwang sa pamamagitan ng kanyaw o papiging, kung saan ang buong komunidad ay makikisalo sa yamang nakamtan ng isang pamilya. Ang hagabi ay isang malaking upuan na yari sa buong troso. Ito ang pinakamaggarbong sagisag ng kayamanan sa mga Ifugao. Mula sa pagpili ng tamang puno ng mga mumbaki, pati na ang pag-ukit nito, kailangan pakainin ng lahat ng kasama sa trabaho. At kapag dinala na ito mula sa gubat para ilagay sa kanilang bahay, isang malaking piging muli ang dapat ihandog sa komunidad. Bilang pag-alala sa kanilang mga ninuno, pinagkaisahan ng pamilya Dulnuan ang pagpapagawa ng kanilang hagabi. Pinangunahan ng mag-amang Ambrosio Sr. at ng kanyang panganay na lalaki Ambrosio Jr. ang pagsasagawa ng hagabi at ng ritual nito. Kung nag-perform sila ng uyaoy, ito lang ang hagabi na hindi nila natupad
nagawa because unfortunately patay sila. Kaya ngayon, inisip namin na as children, ituloy namin itong hagabi. Itong kahoy na to is akasya na tinanim ng lolo namin. Nung ginawa namin itong hagabi is nagkatay muna kami ng manok para sa i-sacrifice. And then it takes 2 weeks para magawa itong hagabi. Matapos ukitin ang buong troso, dinala ito sa harap ng bahay. Ang lahat ng lalaking angkan ang nagtulong-tulong sa pagbubuhat. Ang mga kamag-anak nilang Mumbaki ay bumiyahe pa mula sa malayo upang pangunahan ang ritual at ang pagbasbas sa hagabi. Ayon sa tradisyon, 3 malalaking baboy ang dapat ihandog sa ritual. Ang karne nito ay pinagpaparte-parte sa mga Mumbaki at sa lahat ng nagsidalo. Parang roll call ang naganap matapos ang kainan, kung saan ang bawat pamilya ay binigyan ng pabaong karne. In our tradition, kadangyan or social status is determined by how many people you fed. It is not how much money you save in the bank. Ang pamilyang ito ay tulad rin ng maraming pamilyang may ugat sa kultura ng pagdidiwata. Masasabing ang isang paanan nila ang nakatuntong sa modernong daigdig at yung isa naman ay pirmeng nakatayo sa kinaugalian. Alin ang mas matimbang sa kanilang puso? Sila lang makakasagot niyan. Ngunit di mapagkakaila na ang tradisyon ay isang angkla sa kanilang buhay. Maaaring nag-iiba ng anyo at pamamaraan, ngunit patuloy na pinagkakapitan. Kultura'y buhay na buhay. Kultura'y buhay na buhay. Kasama sa ating episode yung mga mangyan, ano hong kahalagahan ng kanilang surat mangyan sa ating kultura ng pagdidiwata? Sapagkat ang kultura ng pagdidiwata sa lahat ng kultura ng Pilipinas, sorry to say this, pinakamalikhain. Yan ang exact opposite ng consumerist culture. Gumagawa sila ng sarili ng tula, awit, sayaw, hobby, ritual, lahat na. Kaya yung pagkakaroon ng sariling pagsulat, parang pagsulat, surat mangyan, ay manifestasyon niya ng pagiging malikhain ng mga katutubo natin, yung kultura ng pagdidiwata. Sapagkat tingnan nyo, sila ay self-sufficient people. Hindi na kailangan mag-import ng kung ano-ano. Sapagkat nandun lahat ang pangangailangan nila sa kanilang komunidad, kitang-kita natin na ito ang kultura na masasabi natin matulaing kultura. Kasi creative, poetic culture, yan ang katutubong kultura natin. Si Merlin Bilog at Inteng Bilog ay nagmula sa angkan ng isang gawad manilikha ng bayan o Gamaba awardee, ang pumanaw na si Ginaw Bilog. Ang karangalan na ginawad ng ating republika bilang pagkilala sa patuloy na pagsasaliksik, paggamit at pagturo ng surat mangyan ni Ginaw Bilog. Yung sinasabing mangyan script ay ngayon nasa school na. Ang tawag doon ay mangyan script. Sa amin ay hindi pa tinuturo sa school, sulat mangyan talaga. Ang aming sulat ay mula sa aming kanunuan. Wala kaming papel pero hindi namin nakakaligtaan kasi yung mula sa aming kanunuan punta sa amin. Doon sinusulat sa ganitong kawayan. Ang patinig ay 3 lang. Ang katinig ang bilang ay 18. Mahalaga daw po ito sa amin dahil ito daw ay para sa ating mga hanunoon na kailangang hindi pwedeng pag-iwanan hanggang sa mga bagong henerasyon. Kailangan ituturo ito. Kasi yung nabanggit sa akin na noon ang sabi niya ay bago siya mawala, huwag na huwag kalimutang ituro sa mga bata ang sulat mangyan. Dahil ito ay ang ating tunay na kultura. Na kahit saan makakarating, yun lang ang bilin sa akin, na huwag kalimutan ituro pati sa mga bata.
Ang ambahan po ay halos napaka magandang bagay para sa amin din. Na kung saan kahit hindi kami magkakilala, pag nagkatagpo sa daan, kahit kunyari nasa parte siyang occidental o gano'n, pagka nagpatagpo, parang yung di pag-uusap, ang kon talaga yung nganga. Mamaya mag-aambahan na yan. Kumbaga parang nagkukwentuhan, importante po yun. Pangalawa, pagka sa may okasyon, magang kasayahan namin pagka nakarinig yung mga bata, masaya, may nag-aambahan, umaawit. Meron pong sistema na mga bata na kukopya sa pamagitan ng pagsasaulo, memorize. Merong namang, kumbaga, katulad ng tatay ko noon, masyadong talagang siyang interested. Marami siyang sulat, marami siyang libro na sa akin, talagang napakahalaga itong sinasabing kultura. Paano ka makilalang katutubo ka kung wala ka nang alam sa anong uri ng kultura o tradisyon, mga kagamitan, paniniwala, ritual, wala kang alam. Si Merlin at Inteng ang nagpapatuloy ng kaalaman ni Ginaw. Napakataas pala ng antas ng sinapit ng ating mga kapatid na hanggang ngayon ay namumuhay sa kultura ng pagdidiwata. Dahil sa kanilang paggalang sa kalikasan, dahil sa kanilang patuloy na paniniwala sa mga gabay at kaalaman na nakuha nila dito, buo at nagpapatuloy ang siglo ng kanilang buhay. Sa kanilang sining, sa kanilang mga ritual, sa kanilang mga panukala tungkol sa pamunuan at kayamanan, pati na din sa kanilang paggamit ng sariling paraan ng pagsulat. Ano ang nakikita at matututunan natin? Maaring hindi na tayo makabalik sa wagas na pamumuhay nila, ngunit kailangan nating bigyang pansin ito. Baka naroon ang susi sa isang kaalaman na naikubli, bahagyang nalimutan, ngunit nasa puso pa din natin, buhay na buhay. Ang kultura'y buhay na buhay, sa buho ko nananalaytay. Pilipino'y buhay na buhay, sa dugo kong nananalaytay. Yung maraming bagay na hindi ko maintindihan, at pag mali sa tama ay hindi masakyakan. Sa pinamulat na kultura ang aking pinanghahawakan, tuluyan nating isalin sa mga kabataan. Makamit kahit ano kaliit, pag-asa na natitira, matikman ang pangit. Bayan mo iyong puso at wag na wag kang susuko. Mga sikreto na ating nahukay, kasay-sayang tulay sa ating buhay. Ang ating kultura na ipinamana, nagmula pa sa paniniwala sa diwata, na kinalaunan, bli ang nahaluan ng mga paniniwala ng mga